Sino yung lalaking yun? Huwag kang tumigil, Emil. Gawin mo ang lahat para makita ang totoong anak ko. Eritera. Patay na daw yung Carmen. Pinabuntis ni Sir Gov noon. Maniwala sa kanya, Francis. Di mo alam, ako pa rin ang legal mong asawa. Ayok na, Tata! Gusto mo talaga sirain yung buhay mo? You can't hurt Tata anymore! Lumayas ka na, Venice! Tapos na ang panggagamit mo sa amin! All's well, Margaret. At napakulong na rin natin yung nanlason sa'yo. No, Mamita. They're innocent. James, ingat ka palagi, ha? Sorry, Tata, I have to go, ha? Hindi ako pwede malate sa flight ko to New York, eh. Sigurado ka bang kaya mo na mag-isa? Isa ka lang doon sa Amerika. Oo naman, Tata. Kailangan ko rin ng oras para mapag-isa. Tsaka nangyari na sa akin to dati, nalagpasan ko naman. Ngayon pa kaya? I hope na ikaw din. Sana maging masaya ka. Oo, magkamukha lang kayo ni Venice noon. Pero Tata, malayong-malayo ang ugali mo. Ay, napakabait mo eh. That's why you deserve all the best in life. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Naniniwala ako, mahanap mo rin ang happiness. Okay? Salamat. Ingat ka, ha? Sige na, Tata. Hindi ako pwede malate. Okay, ingat ka palagi. Ingat ka din. Sige na. Bye. See you! Tata. Tata. Pwede ba tayo mag-usap? Sir Gov, Madam Dulce, Ma'am Margaret, andito po ang mga pulis. Sir Gov, lumabas na po ang arrest warrant laban kay Venice. Pinapunta ko na rin po yung mga tauhan ko sa bahay nila. Sasama kami dahil gusto namin makita ang pag-aresto sa babaeng yan. Sige po. Madam! Madam! May mga pulis po sa labas. Hindi ko na sila napigilan eh. Pulis? Mga pulis? What? Mommy! Mom, what? What's going on? Ano meron? May mga pulis po sa labas, madam. Pulis? Bakit? Hindi ko po alam eh. Pwes, alamin mo! Anong nangyayari sa labas? Bakit may pulis? What is happening? Tita Margaret, oh my God! Anong ginagawa nila dito? Mom! Miss Venice Hermoso, ikaw yung inaaresto sa mga kasong pagnanakaw ng relo ng mga palma, pagsabuatan sa pagnanakaw at paggugulo o unjust vexation. Anong pinagsasasabi ninyo? Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo ng hukuman. Ikaw ay may karapatang magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan. Kung hindi ka makakuha ng abogado, isa ang imbita talaga ng gobyerno para sa iyo ng walang bayad. Naintindihan mo ba ang iyong karapatan? Binintang mo kay Tata ang pagkakanakaw ng relos ni Vincent. Malakas nga ang kutob ko eh, na ikaw ang nagpalason sa akin. Margaret, magunos dili ka naman. Hindi magagawa ng anak ko yun. Nagkakamali ka. Isa ka ba? Papaimbestigahan kita! Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pinagagagawa ng anak mo, mapakulong kita! Sir Gov, hindi ho magagawa ng anak ko to. Tita Margaret. Margaret. Mama, hindi ko po yun kayang gawin. Please, maniwala po kayo sa akin. Hindi kami ni Mami masasamang tao. Margaret. Don't call me Mama! Takpan niyo na na! Hindi! Takpan niyo na na! Ayoko! No! Kapatid ko! Bitawan niyo ako! Wala ako! Ayoko kukunin ang anak ko! Kaya sila pinupulis sa trabaho nila. Sir! Bakit? Hindi! Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo kukunin ang anak ko! Hindi niyo siya kukunin! Dali! Mami, ayoko makulong.
Makulong! Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Hey, Ningning. I begged her to tell me kung nasaan ka. Please, pakinggan mo lang ako. Kahit pang alam-alam namin sa pinagsamahan natin dati, please stop that. Pakinggan? Eh bakit ba nakinggan mo ba ako dati? Ano to? Sir, kasi maniwala po, hindi ko alam paano napunta yung sabat ko. Wala talaga akong kinukuha. Trusted you. Nagmamakaawa po ako na iuro niyo po yung kaso kasi wala naman po kasalanan yung nanay ko. Tata, pwede ba tumigil ka na? Umamin na yung nanay mo na siya ang may kasalanan. So tell me, how could I possibly believe you? Eh, di ba nga, tinapon niyo lang ako pagtas niyo ako gamitin? At wala naman tayong pinagsamahan eh. Kung may pinagsamahan man tayo, tinapon ko na yun. Kaya Francis, wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Wala tayong kailangan pag-usapan. Alam ko na ang totoo. At alam kong wala kang kinalaman sa paglason kay Mama. Gumising na si Mama at sinabi niya sa akin ang lahat. Alam ko na rin na wala kang kinalaman sa pagkuha ng relo ni Kuya Vincent. Gising na si Ma'am Margaret. Tata, I know these are just all excuses. But please, sana pakinggan mo lang ako. Ang gulo ng utak ko nun. Si Mama na comatose. I had no idea who to believe or what to do. Tapos si Venice, nilalaso niya ang utak ko, pati na si Sir Go. Nagtatalo na ang isip at puso ko para lang sa dapat paniwalaan ko. Sa maniwala ka o hindi, Tata, ikaw ang pinanawalaan ko. That's why I went to your house. Mabait si Tata. Tinulungan niya kami dati. Masipag at mabuting empleyado. Tinulungan niya kayo at naging mabait. Kasi may masama siyang balak. Pinaikot na lang kayo. Huwag ka kayong tanga-tangahan. That was sweet. I'm sorry, pero hindi mo sila kilala. Sir, anong nataba, Didi? Nagkaroon na sunog, sir. Yan, galing sa bahay niya, no? Yung mga nakatira dyan. Si Tata, ligtas ba sila? Nasa sila? Pinuntahan kita. Pero nasunog na yung bahay ninyo at pagdating ko doon, wala na kayo. Pero hinahanap kita. Hinahanap-hanap kita, Tata. Maniwala ka. Tata. Ito ako ngayon para humingi ng tawad. Alam kong nakulong ang nanay mo dahil sa maraming na akong pagkakulang sa'yo, Tata. I should have been a man and I should have stood up for what was right. Kung ano man ang dapat. I'm so sorry. I'm so sorry. Saya ako nagising na yung mama mo. At lumabas na din yung totoo. Pero huli na yung lahat. Kasi kahit tanggapin ko naman yung sorry mo, wala namang magbabago.